Mas matalim daw ang salita kaysa espada. Noong unang panahon, masasaktan ka lang ng tao kapag hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo sa pisikal na paraan. Ngunit sa panahon ngayon, iba na ang labanan. Words became weapon and it cuts deeper than a sword. Naunawaan mo ba yan? Pagalingan na ng pagsasalita ang labanan ngayon. At kapag mahina ka, titiklop ka sa simpleng opinyon o salita lang ng isang tao. Kaya sa video na ito, may ipaparealize lang ako sa iyo kung paano ka magiging matigas hanggang sa hindi ka na kayang saktan ng mga salita nila. Pakinggan mo itong sasabihin ko. Kapag may isang bagay na hindi mo kayang tanggapin tungkol sa sarili mo, masasaktan ka talaga kapag sa ibang tao mo yan maririnig. Naunawaan mo ba yan? Kailangan mong maunawaan muna yan dahil hindi ka magiging matigas kung may mga bagay tungkol sa sarili mo ang hindi mo kayang yakapin. Oo, totoo. Truth will always hurt but eventually set you free. Naunawaan mo naman yan, hindi ba? Halimbawa na lang, hindi mo tanggap ang katayuan mo sa buhay. Paano kapag minaliit ka ng mas nakakaangat-angat sa'yo? Baka umiyak ka na lang dyan. Nakukuha mo ba ang punto? Hindi lang yan tungkol sa katayuan mo sa buhay o status. Kasama na rin dyan lahat-lahat, itsura, katawan, kakayahan, talento, karunungan, estado ng buhay, kung anong natapos mo sa pag-aaral, mga achievements mo, at lahat-lahat ng realidad mo sa buhay. Kung may isa dyan na hindi mo kayang tanggapin, paiiyakin ka talaga ng tao kapag sa iba mo yan narinig. Ngayon, ang solusyon dyan ay self-acceptance. Tanggapin mo muna lahat ng magaganda at lalo na mga bagay na mahirap tanggapin sa sarili mo. At kapag natanggap mo na ang mga katotohanan sa sarili mo, saka ka lang nito palalayain sa takot. Yan ang tinatawag nilang the truth will set you free. Ito mong kailangan mong maunawaan ng lubos. Ang opinyon ng bawat tao ay refleksyon ng kanilang sariling pagkatao. Ibig sabihin, sa oras na magbigay ako ng opinyon ko tungkol sa'yo, ipinakikilala ko na rin sa'yo kung anong klaseng tao ako. Naunawaan mo ba yan? Dahil madalas, pakinggan mo ito, madalas ang sinasabi ng isang tao na masama tungkol sa'yo ay nababalot ng sarili nilang insecurities. Naunawaan mo ba yan? Uulitin ko, madalas ang sinasabi ng isang tao na masama tungkol sa'yo ay nababalot ng sarili nilang insecurities. Nasusundan mo ba ang sinasabi ko? Kaya huwag kang magpo-focus sa salita nila. Sa tuwing gusto ka nilang saktan, pakinggan mo lang ang mga salita nila at tingnan mong mabuti dahil dyan mo masasabi kung anong klaseng puso mayroon ang taong yan. Dahil madalas, ang opinyon ng isang tao ay refleksyon ng sarili nilang insecurities sa katawan. Ibinabato nila ito sa iyo dahil sila mismo ay takot sa sarili nilang multo. Naunawaan mo ba yan? Ang lahat ng masasakit na salitang sinasabi nila sa iyo, aminin man natin o hindi, sila mismo hindi nila kayang tanggapin ang mga salitang iyon sa sarili nila. Kaya ang ginagawa nila, ibinabato nila sa iyo. Nasusundan mo ba ang sinasabi ko? Gusto ka nilang saktan gamit ang mga salitang binalot nila ng sarili nilang kakulangan.
Makapangyarihan naman talaga ang salita, tatandaan mo yan. Ngunit ang salita, kapag hindi mo binigyang kahulugan, nawawala ang kapangyarihan nito. Naunawaan mo ba yan? Words become powerless when you refuse to give it meaning. Nakukuha mo ba ang punto? Ganito yan. Kung sasabihin mong duwag ako dahil hindi ko ipinapakita ang mukha ko rito, sino ka ba sa paningin ko? Kung ang tingin ko sa iyo ay isang langaw lang, isang bulate, walang kwenta ang salita mo, kahit ano pa yan. Tama hindi ba? Ako ang magpapasya kung may halaga ba ang opinyon mo o wala. Ako ang magpapasya kung masasaktan ba ako sa salita mo o hindi. Dahil ang totoo, hanggang salita ka lang naman, ako pa rin ang masusunod kung paano ko tatanggapin ang salita mo o kung tatanggapin ko nga ba ito. At isa pa, ako lang ang nakakaalam ng katotohanan kung bakit hindi ko ipinapakita ang mukha ko rito. Opinyon lang ang mayroon ka. Hawak ko ang katotohanan. Sino ngayon ang may kapangyarihan sa atin? Nakukuha mo ba ang punto? Ako ang magbibigay ng value sa opinyon mo, hindi ikaw. I can deny your opinion. Ngunit ang labanan ngayon, mas matindi. Alam ng mga tao na masakit ang katotohanan, kaya ito ang gagamitin nila sa iyo. Sasaktan ka nila gamit ang mga katotohanang hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo. Ngunit paano kung wala silang alam na katotohanan tungkol sa iyo? Di wala silang magagamit, hindi ba? Yan ang kahalagahan ng privacy. The lesser the people know, the more you have power over them. Naunawaan mo ba yan? Dahil ganito ang sistema ngayon. Kapag gusto kang saktan ng isang tao, gagamitin niyan lahat ng nalalaman niya sa iyo. Ibubulgar niyan lahat ng baho mo at dyan ka natalo. Yan ang mali ng maraming tao. Masyadong maiingay kasi. Lahat na lang ipinagsabi, lahat ipinagyabang, kahit wala naman talaga. Ang hindi nila alam, marami palang galit at naiinggit sa kanila. Di ang dali-dali mo na lang sirain kasi ikaw din mismo ang sumisira sa imahe mo. People cannot destroy what they do not know. Tatandaan mo yan. Hanggat wala silang nalalaman tungkol sa iyo, puro opinyon at haka-haka lang ang ibabato niyan. Sisiraan ka pa niyan sa ibang tao gamit ang mga kasinungalingan at gawa-gawang kwento. Dahil yan lang naman ang mayroon sila. Ngunit tandaan mo, sa oras na lumabas ang katotohanan, grabing kahihiyan ang aabutin ng mga yan. Kaya hanggat alam mo ang totoo at tanggap mo ang katotohanan, hindi mo kailangang matakot. Walang kayang manakit sa iyo. They will never hurt you dahil ang salita nila ay walang value hanggat hindi mo ito pinahahalagahan. Makes sense, hindi ba? Sa makatuwid, ikaw pa nga ang may kakayahang saktan sila pabalik. Gamit lang din ang salita. Dahil sa totoo lang, mas iyakin pa yung mga yan. Konting salita mo lang, basta totoo at talagang sapul. Yung tipong nanghihiwalay ng kaluluwa kapag narinig mo. Baka i-demanda ka pa nila dahil hindi ka kinaya. Ngunit masyado ng dark ang topic na yan. Kung ituturo ko, baka abusuhin mo lang ito at gamitin sa kasamaan. Kaya sa mga lakan natin dyan, tandaan mo palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.